Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Pahayag ito ni journalist Arnold Clavio, pampalakas loob niya kay Marcos Jr. Sabi dito, huwag kang padiskaril sa puwersa ng mga magnanakaw. Okay? Nagbigay ng diretsahang paalala si Arnold Clavio kay Pangulong Marcos Jr. sa gitna ng umiigting na investigasyon sa flood control corruption scandal at sa sunod-sunod na pag-init ng mga issue laban sa mga opisyal ng gobyerno. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Clavio na hindi dapat maimpluwensyahan o mapahinto ang Pangulo sa paghabol sa mga sangkot sa korupsyon. Sabi niya, Ginoong Pangulo, ito na ang exact word o post ni Clavio. Focus tayo sa korupsyon. Huwag kang padiskaril sa mga puwersa ng mga magnanakaw na tinatangkang guluhin ang investigasyon. Ayon kay Clavio, kailangan pang dagdagan ni Marcos Jr. ang tapang at determinasyon sa gitna ng mga naglalabasang pangalan at kontrobersya. Yan ang hinintay ko sa iyo, konting tapang pa. At least, may nananawagan na dapat ang Pangulo magpakita ng tapang. Yan kasi ang weakness niya, yung sobra siyang mabait. Either sobra siyang mabait o sobra siyang borrowing the words of former NEDA Secretary Winnie Monson na pinapalabas ni Lacson na ang presidente ay napaka-inefficient at stupid. Sabi naman ni Mr. J. Sonsa, si Lacson pinatutuhanan na ang Pangulo ay sobrang tangi. Sabi naman ng kanyang kapatid, Senator Amy Marcos, dahil sa problema ng kapatid niya sa pulburon, gumagamit ng napapabayaan niya ang trabaho niya, kaya niluloko siya ng kanyang mga sakop. So, sabi naman ni BP Sara, hindi nagtatrabaho ang Pangulo. Hindi nagtatanong yan tungkol sa ginagawa ng cabinet members. Alas 10 ng umaga pa lang, amoy alak na ang Pangulo. So, anong ibig sabihin nito? Opinion ko lang ito. Ang Pangulo, relax, happy, go lucky. Yan ang nakasanayan niya nung kabataan pa niya kasi nga anak siya ng presidente. Pinapagalitan siya ng Marcos Sr. na ano bang direksyon ng buhay mo? Bakit ganyan ka? Puros ka lang ganito. Kaya tingnan mo yung kanyang pag-aral. Wala siyang natapos na kurso. Puro certificate of something lang. Kaya hindi tayo naniwala noon nung kampanyahan pa na college dropout talaga siya. Kahit nung governor pa siya sa Ilocos Norte, sabi ng kanyang ate, hindi nagtratrabaho. Anong ibig sabihin? Hanggang ngayon, lumalabas. Dahil sa ganitong nangyari, sabi pa niya bakit tayo nagkaganito? Kasi pinabayaan niya. Saka na lang siya nagre-react ngayon na may problema. Reactionary leader siya. Ang magaling na leader, nakikita niya yung warning signs. Nakikiramdam. May control siya sa situation. At bago mangyari yung problema, gumagawa na ng aksyon yung magaling na leader.
Naranasan ko yan. No, naging commander ako. Infantry Battalion, Infantry Brigade at AFP Reserve Command. As commander, nag-iisip palagi, inuunahan ang sitwasyon. Estimate of the situation ang tawag namin yan. Ano bang nangyayari sa area ko? O ang mga staff, magbigay ng report. Ina-analyze ko yan. What will happen? And then I will come up with assumption. So kung ganito ang mangyayari, anong gagawin ko? So kung makikita na ko na yung mga warning sign, red flags, inuunahan ko na. And sa awa ng Diyos, nakatapos ako ng aking military career na walang masamang nangyari. Kasi nga yun, yung anong tawag doon? Inuunahan. Hindi yung nagre-react. Ang Pangulo, tingin ko, saka na lang magtapang-tapangan, ngayon na nangyari na, oh, yan. Nung una, sabi niya, walang ebidensya laban kay Martin Romualdez. O ngayon, pinapakasuhan niya na. Saldico, hindi pwedeng ipakansel ang passport. O, nung nagsalita si Saldico, idinawit siya. Ngayon, pinapakansel na ang passport. Ano ba yan? So, itong ICI na create niya is smoke screen. Pantabon lang sa kanyang kahinaan. Kaya sige po, Mr. Arnold Clavio, hikayatin niyo pang Pangulo, yung magtapang-tapang talaga, yung magmura sana siya. Yung piyod. O ngayon, tingnan nyo, parang araw-araw na siyang nagsasalita eh. Nagbabalita kung anong progress. Kaso ni Saldico, warrant ni Saldico, kay Martin Romualdez. Ganyan ba? Natutuwa ko niyan. Yung talagang gagawin niya na ng gusto, yung trabaho niya. For the past 3 years, parang hindi niya ginagawa yung trabaho. Ngayon, parang nahiwaswasan, parang ngayon lang nagising na, delikado na pala. Sige na, magtrabaho na ako. Yan. Sige, agree ako niyan. Konting tapang pa, Mr. President. Para matapos nyo ang termino nyo. Ako, hindi ako umaasa na magre-resign kayo. O gawin nyo lang tama yung trabaho nyo para sa kapakanan ng nakakarami Pilipino, yung mga nasa laylayan, dahil sila ang kawawa. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Yang natagaan na Mogsen. O karon magatop na ni sila. Karon mo na ni ang atop sa tagaan na Mogsen. O mo na ni ang balay sa tagaan na Mogero. Karon mo na ni itsura sa iyang balay. Nga guba na gid kaayo. Oo. So kawayan lang ang iyang atop. Pwede na may dahil sa kisani ma. Matumba na mo. Ano ni ang ilang kahimtang. Karon no managit sa pag-atop nindot nagit nga atan. Salamat na nagtabang sa sin kay salamat ani nagikulonan. Nagpasalamat kung Lord nga gitagan ko karon nga sin lugar. Nawat nga mo di nang i-upload na mong sin. Pero salamat Lord nga gitagan ko karon nga. Di kami ulonan gyud. Oo. So pila na dito ka tuig imong balay?
Ah, Duha na katuig. kantos gyud sa mong balay nga bana ka na pero kaya mo kanya mo ni sa tanto sa mo kanya mo tulog adlaw. Oo. So, salamat kayo. Salamat sa gating sino.